Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, November 7, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagyong Marce, nagdulot ng malalakas na ulan at hangin sa Santa Ana, Cagayan. Ilang establishmento winasak. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Kamala Harris, tinanggap na ang pagkatalo sa presidential elections laban kay Donald Trump. Pero tuloy raw ang mga adhikain. Hindi siya binayaran mga taxes. Wala siyang BIR stamps. Exclusive! Warehouse sa Pasay City, sinalakay. Halos 10 milyong piso na halaga ng vape products na ibinebenta ng illegal online nasabat. Sports car ng race car driver na si Angie Meade King nasunog sa SLEX. At sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo masayang nakipag-bonding sa iba pang kandidata sa Miss Universe. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast ang Balitang A to Z mula sa Northern Luzon, kung saan winasak ng malalakas na hanging dala ng Bagyong Marce ang ilang establishmento. Umapaw na rin ang ilog sa ilang bahagi ng Cagayan, dahilan para i-rescue ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng una nang tumangging lumikas. Nagtumbahan ng mga estante ng paninda sa isang mini grocery store sa Santa Ana, Cagayan dahil sa tindi ng lakas ng hanging dala ng Bagyong Marce. Tuluyan nang nawasak ang ilan pang kagamitan sa establishmento. Pasado 3:30, Huwebes ng hapon nang maglandfall sa naturang bayan ang Typhoon Marce. Iniakyat ng Pag-asa ang lugar sa Signal Number 4, bunsod ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro. Sa bayan naman ng Gonzaga sa Cagayan pa rin, sinundo na ng lokal na pamahalaan ang nasa 50 residente para sa evacuation center na sila magpalipas ng bagyo. Ayon sa rescuers, una nang tumanggi sa preemptive evacuation ang mga residente pero kailangan na silang i-rescue dahil nasira na ang kanilang mga tahanan. Hindi rin nakatakas ang mismong munisipyo ng Gonzaga na nagtamo rin ng pinsala dahil sa bagyo. Samantala, sa ilan pang lugar ng Cagayan, hindi na madaanan ng ilang tulay matapos umapaw ang ilog dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Habang nagbabala naman ng Weather Bureau Pag-asa sa posibleng storm surge sa mga baybayin ng North Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Inaasahan pa rin natin posibleng ma-maintain yung typhoon category, but we're not ruling out the possibility na baka bahagya pa itong lumakas. Sa pinakabagong update ng Pag-asa, pinangangambahan pa rin ang malakas na hangin at pag-uulan ngayong gabi sa dulong hilagang bahagi ng Luzon, hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na inaasahan Biyernes ng gabi. Tinanggap na ni Kamala Harris ang pagkatalo sa eleksyon sa pagkapangulo sa Amerika laban kay Donald Trump. Sa napipintong panibagong Trump administration, pinangangambahan ng Filipino-American leaders ang posibleng panggigipit sa mga migrante. May Balitang A to Z si Paul Henson. Bigo sa eleksyon ngunit tuloy ang laban para sa kalayaan, karapatan ng kababaihan at kontra sa gun violence. Ito ang mensahe ni Vice President Kamala Harris sa kanyang mga taga-suporta. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
not what we voted for. But hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Ayon kay Harris, kinongratulate na niya si President-elect Donald Trump sa tawag sa telepono at tiniyak ang mapayapang pagpapalit ng kapangyarihan sa Enero sa pagtatapos ng termino ni President Joe Biden. Pero ito ang kanyang ipinabatid. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. Sa pag-upo ni Trump sa panibagong termino, pinangangambahan ng ilang sektor ang posibleng panggigipit sa mga immigrants na minsan nang tinawag ni Trump na mga hayop at kriminal noong kampanya, bagay na nakakaalarma para sa leaders ng Filipino-American community. Gaano ka imminent at threatening itong mga ganitong salita? Ang pinaka nakakatakot, I will do mass deportation on day one. It will be the biggest, it will be have millions of people will be deporting. So yun yung nakakatakot. So may mga workplace raid, mandyan ka sinusundan ka na nila, pwede silang magtanong ng kung anong status mo, yun yung mga nakakatakot. Ang Bayanihan Equity Center sa San Francisco, California ay isang non-governmental organization na tumutulong upang protektahan ang karapatan ng mga marginalized sa Phil-Am community. Ayon sa Executive Director na si Luisa Antonio, lalong magiging kritikal ang kanilang trabaho sa panibagong Trump administration. Ang rino-roll out niyang policy from Washington, D.C. ay masyado namang madedehado yung mga imigrante. Of course, we will have to focus on safety net. Katulad na naman yun yung dati, lagi tayong gumagawa ng mga know your rights. Alamin ninyo ang inyong mga karapatan. Hindi dahil sa kayo ay undocumented, wala na kayong karapatan dito sa Amerika. Tinatayang may mahigit 4 na milyong Pilipino sa Amerika at tinatayang mahigit 300,000 sa kanila ay undocumented o walang legal na papeles. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Naniniwala ang isang political analyst na posibleng mayroong malaking epekto sa Pilipinas ang muling pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay UP Professor Aris Arugay, may transactional ang pamumuno ni Trump at maaaring humantong sa paglayo ng atensyon ng US sa Asia sakaling magkaroon ng matinding issue at pangangailangan sa rehiyon. Pero naniniwala si Arugay na magpapatuloy pa rin si Trump sa pakikipag-ugnayan sa China lalo na sa aspetong ekonomiya. Samantala sa isyu naman ng West Philippine Sea, naniniwala si Dr. Underscore na maaaring pilitin ni Trump ang mga kakampi sa rehiyon tulad ng Japan at Europe na maging mas aktibo sa pagsuporta sa Pilipinas laban sa China. Trump will want to see the Philippines be more connected to regional allies like Japan, Australia, South Korea. There needs to be a real mobilization, I think, in terms of regional allies, maybe even European allies can pitch in. And then, of course, other countries in the region on the South China Sea, like Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, if it's at all possible to work with these countries to defend the South China Sea from China, I think that would be a positive move. Anything that can decrease the cost and the risk that's taken by the United States for providing global security, I think would be welcome. Kumpiyansang naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling matibay ang ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng bagong Trump administration. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, magpapatuloy ang implementasyon ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951, anuman ang pagbabago sa pamumuno ng US. Binigyang diin ni Padilla na patuloy na isinasakatuparan ng Amerika ang mga kasunduan sa Pilipinas, kabilang ang mga balikatan exercises at tulong sa humanitarian assistance at disaster response operations. Samantala, nagwagi si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo sa US matapos ngang talunin si VP Kamala Harris.
but in terms po sa Armed Forces of the Philippines and of course our multilateral and bilateral treaties with the United States, ano po natin na sila po is a very long time ally po ng ating bansa. And nakita na po nating trend dyan, no, dahil po mahabang panahon na nga po itong samahan natin with the US in terms of our treaties. Kahit naman po nagpalit po ng mga presidente, because these are locked in stone, so to speak, itong mga treaties natin, tuloy-tuloy naman po at ang ating mga activities with them. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Malacanang na hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa APEC Leaders Week sa Peru ngayong Nobyembre. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, magpo-focus si Marcos sa mga panlokal na issue at tugon ng pamahalaan sa mga kalamidad. Bilang kapalit, si DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque ang magiging kinatawan ni Marcos sa nasabing pandaigdigang pagpupulong. Naitalaga na rin ni Marcos si Aldeguer Roque bilang Special Envoy ng Pilipinas sa APEC Leaders Week. Nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act na layong palakasin ng labor force at tugunan ang job mismatch sa bansa. Kasama rin sa panukala ang pagpapalakas ng kooperasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para itugma ang mga pagsasanay base sa pangangailangan ng industriya at angkop na kasanayan ang mga manggagawa. Samantala, maghahandog naman ng mga apprenticeship programs ng mga specialized trainees para sa mga naghahangad ng mas mataas na career advancement. By establishing a framework on career advancement and industry-relevant skills, this law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Sinalakay ng mga otoridad ang isang warehouse sa Pasay City matapos mapag-alaman ang kahon-kahong smuggled vape products na iligal na ibinebenta online. Tuloy naman ang investigasyon para mahanap ang nasa likod ng bentahang ito. May balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Tumambad sa mga otoridad ang bulto-bultong mga kahon ng mga smuggled vape products matapos salakayin ng mga kawani ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang isang warehouse na nasa commercial place sa Pasay City. Sa unang tingin, tila di mo aakalain na merong lamang mga produkto na iligal na ibinibenta online. Silyado pa ang mga kahon na naglalaman ng mga bago at hindi pa nabubuwisang produkto. Pag-inspect natin sa vape products, hindi siya binayaran mga taxes. Wala siyang BIR stamps. So, kukunin namin sila ngayon, i-confiscate natin. Kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso sa pagbabayad ng buwis sa Bureau of Customs. Tansya ng Customs, aabot sa 5 hanggang 10 milyong piso ang halaga ng mga natagpo ang produkto. Iligal at delikado sa publiko ang mga ito dahil hindi dumaan sa regulasyon ng Food and Drug Administration. We could consider it smuggled. Estimate ko lang initial mga 300 boxes na vape products. I could run siguro ang estimate mga 5 to 10 million. Sinisikap naman ng NBI na matukoy sa lalong madaling panahon kung sino ang responsable sa mga produkto at ang nag-lease sa warehouse. Yan ang isa sa inimbestigahan natin ngayon kung sino yung mga occupants dyan sa building na yan. That's why nag-iimbestigahan na rin yung NBI kung sino talaga yung mga nag-lease dyan sa building na yan. Kapag natukoy na ang may-ari, agad na hihingiin ng otoridad ang mga legal na dokumento para sa mga produkto. Most probably, kung wala silang maipakitang dokumento, ang may kakaso natin sa kanila ay violation ng Customs Act tsaka violation ng BIR laws. Habang nakadepende naman sa pagsisiyasat ng husgado ang magiging multa at parusang ipapataw sa lumabag dito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala, sinalakay ng CIDG at BIR ang 5 warehouse ng pekeng sigarilyo sa Valenzuela City nitong Miyerkules. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ginagawa sa isang pagawaan sa San Rafael, Bulacan ang mga pekeng sigarilyo at dinadala sa mga warehouse sa Valenzuela City. Nasabat sa Barangay Ugong ang mahigit 14,000 master cases kung saan tinatayang aabot sa 11 bilyong piso ang kabuoang tax liabilities ng mga nasabat. Habang arestado rin sa operasyon ang nasa 150 Pinoy at isang Chinese sa Bulacan. Kasama ang 3 pang Chinese at isang Pinoy sa Valenzuela. Patuloy naman ang investigasyon sa mga posibleng kaso laban sa mga naaresto. Yung value nito ay including mga penalties na mga taxes na i-assess natin dito ay nasa 5 bilyon. Dito sa warehouse pa lang na to, sa nakikita natin dito. At yung kanina nga, malaki-laki din yun, nasa 1.5 billion yung taxes na sisingilin natin dun sa pagawaan na nakita pa natin na produkto na dadalhin pa rin nila siguro sa mga warehouse na yun. Ipinauubaya na ni Senator Sherwin Gatchalian sa LTO ang pagpapanagot sa may-ari ng kontrobersyal na puting SUV na may plakang 7 sa EDSA Busway. Sa gitna ito ng pahayag ng kolumnistang si Mon Tulfo na ang may-ari ng SUV ay ang ama raw ng senador. Iminungkahi naman ni Senator Raffy Tulfo na i-deputize ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa EDSA Busway. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumanggi nang magkomento pa si Senador Wing Gatchalian sa isyu ng puting SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA Busway nitong linggo. Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. Sa isang online post, sinabi ng kolumnistang Simon Tulfo na ang may-ari umano ng puting SUV ay ang tatay ni Senador Wing Gatchalian, ang bilyonaryong si William Gatchalian, at dapat anyang umamin na sila. Noon na nang humarap sa tanggapan ng Land Transportation Office ang sinasabing driver ng SUV na pinagbayad ng multa dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway at halos mabundol pa ang isang traffic enforcer. Mungkahin ni Senador Raffy Tulfo magtalaga ng motorcycle unit sa EDSA Busway para habulin ang mga violator at dapat anya ay deputize ang Philippine Coast Guard. Pag MMDA naman kasi ang maghabol sa mga ito, hindi pinapakinggan yung MMDA, hindi kinakatakutan. Kuminsan ka, babanggain pa eh. Pero pag Coast Guard yan, naka-uniforme, may baril, respetuhan niya ng mga traffic violators, ng mga bus lane, violators sa bus lane. Kasama namin ang PCG, kasama po natin yung LTO. We will look at that matter and we are seriously considering po ito. Maayos po yung suggestion ng ating buting senador. Dumepensa naman ang MMDA sa mga patutsyada sa kanila ni Senador Tulfo na ayaw umano magbigay ng MMDA ng kopya ng CCTV sa EDSA Busway. Matter of minutes na ibigay po yung CCTV footage. So wala naman po kaming pinagtatakpan. Nilinaw naman ng MMDA na hindi na sila may jurisdiksyon sa EDSA Busway matapos na mag-take over ang DOTR sa pamamahala doon mula pa noong June 30. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasunog ang sports car ni motorsports driver Angie Meade King habang nagdadrive sa South Luzon Expressway. Kwento ni Angie, napansin niya na umuusok ang likuran ng kanyang sasakyan habang siya ay nagmamaneho. Bagamat nakaligtas sa nasabing insidente, nanlumo pa rin si Angie sa naging pinsala ng kanyang sasakyan. The car's gone. I'm okay. My lungs hurt. The car was on fire while I was driving it. And then the car dropped down and basically burst into flames. Abangan sa aming pagbabalik, House Quad Committee bumuelta sa mga paratang ni Senator Bato de la Rosa sa gitna ng investigasyon patungkol sa war on drugs ng Duterte administration. At GDP ng Pilipinas sa ikatlong kwarter ng taon pumalo sa 5.2%, mas mababa kumpara sa GDP ng mga nakaraang quarter. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Sinagot ng House Quad Committee ang mga paratang ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginagawang investigasyon patungkol sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Habang nadismayang muli ang mga mambabatas dahil hindi muli dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. The one who said that must be so full of himself that he didn't notice that the joke was on him. Yan ang direktang buwelta ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa mga pahayag ni Senator Bato de la Rosa kung saan tinawag na isang gag show ang investigasyon ng House Quad Committee sa umano'y extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Barbers, walang nakakatawa sa investigasyon lalo na't nabubuksan na ang katotohanan sa mga malalaking personalidad sa likod ng mga patayan. All we wanted was to know the truth. The same truth that the people have been longing for, most especially by the families of murder victims and the victims who survived. Pinabulaanan din ni Barbers at iba pang mambabatas ang paratang ni dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo na pressure umano siya ni na Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante para kumpirmahin ang reward system ng drug war. We never put words in their mouths. Whatever testimonies and affidavits they presented before the Quadcom were given by them freely and voluntarily. Nagpahayag naman ang pagkukusa sina Fernandez at Abante na hindi makikialam sa pagdinig para mapanatili ang impartiality ng komite. I'm willing, this representation is willing to inhibit myself in asking questions with regards to this willful killing. We wanted that the integrity of this Quadcom will be cleared. Samantala, dismayado na naman ang mga mambabatas sa pagpupulong matapos hindi muling dumalo si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa halip, nagpadala lamang ito ng sulat sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delgra III. Sinabi sa sulat na may pagdududa si Duterte sa integridad ng Quad Committee at pinaniniwala ang ginagamit ito para siya'y idiin sa mga krimen na itinanggi niyang ginawa. Enough with the gaslighting. Enough with the distractions. Enough with the squid tactics. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Gayunpaman, patuloy pa rin ang House Quad Committee sa pagsisikap na makuha ang kooperasyon ng kampo ni Duterte para sa susunod na pagdinig tungkol sa EJ case. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inalis muna sa pwesto ng 10 araw sina NCRPO Chief Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Director Ronnie Francis Carriaga habang pinag-aaralan ng kanilang papel sa isang operasyon sa isang offshore gaming hub sa Maynila. Nagsimula ang investigasyon matapos lumabas ang CCTV footage na nagpapakita ng 3 lalaking binabago ang posisyon ng kamera habang isinasagawa ang operasyon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, hindi sumusunod sa standard protocol ang mga aksyong nakita sa footage. Kasama rin sa investigasyon ang mga paratang na extortion laban kay Hernia kaugnay ng raid sa Pogo. Ang gusto lamang po nating matignan during the inquiry at investigation na isasagawa po ng committee is, was there any operational protocol that were violated or that were not followed during the operation? But the operation itself, it is a legitimate operation covered by a valid search warrant po. Pumalo lang sa 5.2% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon. Higit na mas mabagal at mas mababa ito kumpara sa 6.4% ng second quarter at 5.8% na paglago ng ekonomiya nitong first quarter. Ayon sa eksperto, kaya namang makabawi ng holiday season pagsapit ng ika-4 na quarter. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 5.2% ang gross domestic product o GDP sa ikatlong quarter ng taon.
Tumutukoy ang GDP sa halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginawa sa loob ng bansa. Kasama dito ang lahat ng gross value added ng mga institusyon. Pero mas mabagal ang paggalaw nito mula sa 6.4% noong ikalawang quarter at 5.8% sa unang quarter. Ibig sabihin, hindi naabot ng gobyerno ang target na 6 hanggang 7% na GDP para sa 2024. Sinusukat kasi ng GDP ang kabuuang kita ng bansa sa loob ng isang taon. Subalit maraming negosyante ang nagsasabing hindi pa rin nila ramdam ang pag-unlad anuman ang palo ng GDP. Medyo matumal, sir. Dahil nga dun sa nangyaring sa ASF nga ho. Kung dati kasi kumikita ng halos 10,000 piso kada linggo si Mang Rodel, ngayon nasa 4,000 piso na lamang ang kanyang kita. Nakaapekto din kasi ang African swine fever. Hindi naman dito sila nagkasakit talaga. Halos sa Batangas nagkasakit. Saka Mindoro. Siyempre, damay po ang Bulacan, sir. Paano yung ayaw bumili sa inyo? Hindi, siyempre, sir. Nag-iisip mga tao na yung baboy na galing dito, may sakit din. Paliwanag naman ng National Economic Development Authority. The combined agricultural damage and losses from the 6 typhoons in Q3 2024 and severe Typhoon Christine stood at 15.8 billion pesos, while damage to infrastructure, houses, and other assets is estimated at 9.6 billion pesos. Gayunpaman, mababawi naman daw ito ngayong fourth quarter ng taon ayon sa isang ekonomista. Yung mga benta, yung mga sales, pati yung mga transaksyon ng maraming negosyo at maraming industriya, yan, seasonally, tumataas during the Christmas season. Which was dahil sa holiday spending. Maaaring yun din yung pinakamalaking sales sila sa loob ng isang taon. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman ito rin ang inaasahan ni Mang Rodel ngayong darating na Kapaskuhan dahil sa mga lechon retailers na mamimili ng baboy. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naghain ng mga kongresista ng panukalang batas para bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na bawiin ang mga real estate properties na iligal na nakuha ng mga banyaga sa bansa. Batay sa House Bill No. 11043 o ang Civil Forfeiture Act na inihain ng mga lider ng House Quad Committee, ituturing na walang bisa ang anumang transfer o paglipat ng lupa sa mga banyagang hindi kwalipikado, maging ito'y natural o juridikal na makita ang lumalabag sa mga probisyon ng konstitusyon. Natuklasan kasi na may mga banyaga na nakakuha ng pagka-Pilipino gamit ang umano'y pekeng dokumento. Inaasahan naman ang mas mabilis na aksyon mula sa Office of the Solicitor General para mapabilis ang pagsusuri at sa civil forfeiture proceedings. Ito ay produkto ng investigasyon ng Quadcom, no, na kung saan na-discover natin na sa Pampanga, no, ay marami libo-libong ektarya ng lupa ang binili at na-acquire nitong mga Chinese nationals na ang layunin siguro ay magtayo ng kanilang pogo o hindi kaya ay itong mga warehouse na sinasabi. Hindi na po namin hinintay itong ating committee report dahil kitang-kita naman po at baka po maibenta pa ito ng mabilisan. Muling nagbuga ng abong usok ang Canlaon Volcano hapon ng Huwebes. Mag-alas 5 ng hapon nang mapansin ang ashing event mula sa summit crater o tuktok nito. Base yan sa tala ng Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Umabot sa taas na 750 meters ang buga ng gray ash mula sa bunganga ng bulkan bago pa ito kumalat patungong Hilagang Silangan. Gayunpaman, wala namang naitalang anumang seismic o infrasound signal kaugnay ng insidenteng ito. Patuloy na binabantayan ng bulkan dahil sa posibilidad ng sunod-sunod na degassing na maaaring magdala ng karagdagang abo sa mga karatig na lugar. Hindi lang sa sports at musika, nagniningning ang galing ng Pinoy. 3 Pilipinong chef ang pumatok sa The Best Chef Awards 2024 Gala sa Dubai. Kinilala bilang world-class chef si Jordi Navarra ng Toyo Eatery na may 2 knives ranking matapos makapagtala ng score na 40 hanggang 79% mula sa mga hurado. Samantala, tig-isang knife o excellent ranking naman ang nakuha ni Shell Gonzalez ng Gallery by Shell at Stefan Duhesme ng
ang Metis para sa score na 20 hanggang 39%. Ito ang unang beses na ginanap sa Middle East ang prestiyosong event, kaya naman mas memorable ang pagkapanalo ng 3 Pinoy. Muli, congrats sa ating mga Pinoy chef! Susunod, BTS member na si V may pamaskong hatid sa mga fan. Ano kaya yan? At ang latest kay Miss Universe Philippines sa Chelsea Manalo sa Mexico. Halos 1 linggo bago ang kanyang laban. Abangan! Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May maagang pamasko ang hatid ni BTS member na si V dahil nakatakdang maglabas ang K-pop singer ng awiting pamasko para sa fans. At ang latest kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa Mexico. Halos 1 linggo na lang bago ang kanyang laban. Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Armies, get ready! Mas merry ang darating na Christmas nyo dahil maglalabas ng Christmas single ang BTS member na si V. Pinamagatang White Christmas ang bagong kanta ni V, kasama ang legendary American singer na si Bing Crosby. Kinumpirma mismo yan ng Big Hit Music sa kanilang social media post. Kilala na rin si V sa kanyang mga previous Christmas songs tulad ng Winter Bear, Snowflower, at Christmas Tree. Abangan ang paglabas ng White Christmas sa December 6. Samantala, enjoy na enjoy si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo sa pakikipag-banding sa kapwa kandidata sa Mexico. Sa post ng Miss Universe Philippines, makikita si Chelsea sa isang masterclass habang mini-make-upan si Miss Universe Mexico. Sa isa namang post, lumabas si Chelsea suot ang kanyang shining shimmering gown kasama si Miss Peru. Todo handa na si Chelsea Manalo para sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa November 16. Bring home the crown, Chelsea! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa writer at political activist na si Jim Wallace. Sabi niya, minsan, kailangan ng isang sakuna para maibunyag ang isang problema sa lipunan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Pwede nang maglista ng mga dapat regaluhan para hindi magmadali pag dumating na ang araw ng Kapaskuhan. 48 days na lang po bago mag-Merry Christmas. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!